Hello mga kahilot, welcome back to my YouTube channel. I'm Alan Cao, ang lisensyadong masahista ng Nueva Ecija. Sa video na to, alamin natin kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang masahista dito sa Pilipinas. So ako nga pala isang DOH licensed massage therapist. Rin po akong Hilot Wellness Massage NC2 holder. Ang isang massage therapist na employed sa isang spa or iba pang establishment na nag-cater ng health and wellness ay sumasahod ng average basic salary na 8,000 to 10,000 per month. Ayon po yan sa DOLE. Di pa dito kasama ang kanilang mga personal tip. Pero ito ay nakadepende din sa buwan. May mga season kasi na mahina din ang kliyente. Depende rin sa dami ng kliyente na pumapasok sa isang spa. At nakadepende din sa kanila yung kanilang mga personal tip. May mga buwan din na mahina ang kanilang kita. Tulad ng mga buwan ng February, March, August, July, September, yun yung mga buwan na tag-hina. Lahat ng kanilang kita ay nakadepende din doon sa dami ng kliyente na pumapasok sa isang spa. Ang mga self-employed naman na massage therapist ay nakadepende sa number ng client at laki ng kanilang market. Kapag mas marami kang client, kapag mas malawak at malaki ang iyong market, mas marami at mas malaki ang iyong kita kumpara doon sa employed na therapist. Ang kaibahan nga lang nito, ang employed na mga therapist sa isang establishment or sa isang massage spa ay may mga benefits na nakukuha. Ang mga self-employed na massage therapist ay walang nakukuhang benepisyo kasi wala sila ng mga government mandated na benefits tulad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Di tulad ng mga employed na massage therapist sa isang establishment, ang massage spa, ay meron silang mga benepisyo na tulad ng ating mga nabanggit. Ang kita naman ng mga self-employed na massage therapist ay nakadepende doon sa kanilang mga regular clients. So kapag wala kang masyadong regular na client, mas mababa ang iyong kita. Kapag mas marami ka namang mga regular client, mas malawak ang iyong market, mas malaki ang iyong market, mas malaki ang kita ng mga self-employed na massage therapist. Mas mataas naman ang rate ng mga self-employed na massage therapist kasi kadalasan is home service or hotel service sila. So lahat ng kanilang kita ay kanila lang iyon. Kung magkano ang rate nila, yun ay buo nilang makukuha. Unlike sa mga employed na massage therapist, kadalasan ay nakadepende kung magkano ang basic nila or yung commission base. Kasi ang sahuran ng mga employed na massage therapist is kadalasan commission base o kaya yung may daily or weekly na commission o kaya yung may basic sila na daily at weekly or monthly. Ito ay nakadepende sa kanilang mga employer kung magkano at ano ang rate ng isang employed na massage therapist. Ang rate naman ng isang employed na massage therapist ay karaniwang weekly commission o kaya may monthly basic salary o kaya yung monthly commission or yung basic salary with commission. Ito ay laging nakadepende sa kanilang mga employer. Meron ding monthly deduction isang employed na massage therapist. Ito ay para doon sa mga government mandated na benefits ng isang employed na massage therapist. So sana mga kahilot, nasagot ko ang tanong nyo. So, huwag niyong kalilimutan mag-subscribe sa aking channel, like, share, and subscribe po. Mag-comment din po kayo sa baba kapag may mga tanong kayo. Alan Cao po, ang lisensyadong masahista ng Nueva Ecija. Mag-ingat po kayo lagi at salamat po. Bye-bye!
Bye!